Sinubukang ilihis ng kampo ng depensa ang mga ebidensya at katotohanang inilahad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero nag-epektibo ang paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kasong may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipaliwanag ang mahalagang punto sa unang linggo ng paglilitis, narito ang panayam ni Jana Madrid sa isang political analyst. Ang Article 4 sa impeachment complaint ay nakatuon sa grave threats at assassination plot na binitiwan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Sa kabila ng pagdilihis ng depensa, naging matibay ang argumento ng prosekusyon tungkol dito. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Nakausap ko ang isang political analyst na si Professor Antonio Contreras at narito ang ilang bahagi ng aking panayam. Pag ikaw ay magbabanta sa buhay ng Pangulo, klaro na it doesn't matter whether you were triggered. In fact, as a Vice President, you should even be more prudent to constrain yourself because you're supposed to be a top official of the land and you should not just be you're not an ordinary person who can just issue threats. You're second highest and you're threatening the highest. So, laro pang ang magiging parang pinakita ng Vice Presidente na hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Ganun. Kasi kapag nakaupo ka sa posisyon, tapos ang daming mga batiko sa iyo, I'm sure the President would also be receiving threats, right? I'm sure the President is also receiving a lot of criticisms and a lot of, negative pressures. So lahat naman ganun ng politiko eh. So pero kailangan sa kanila naibatas tayo eh. Hindi po pwedeng labagin ng batas. Hindi pwede magpakawala ka ng mga pagbabanta na delikado.